Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Good news para sa mga motorista. Malakihang rollback ang inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, June 2. Batay sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring bumaba ng 8 pesos and 70 centavos ang kada litro ng diesel, habang nasa 6 pesos and 10 centavos naman ang posible maging bawas sa kada litro ng gasolina. Ang 10 piso kada litro naman ang inaasahang rollback sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang pangunahing dahilan ng rollback ay bunsod ng development sa peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Mamaya ay inaasahang i-anunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment na ipatutupad bukas, June 2. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa bansa ang nasa 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas o LPG na nasecure ng Philippine National Oil Company o PNOC. Dumating ang cargo na naglalaman nito sa may Calaca, Batangas noong Sabado, May 30 na sinasabing nanggaling sa Texas, United States at nabili ng PNOC noong April 13, 2026. Lain ang tuloy-tuloy na delivery na mapatatag ang fuel reserves ng Pilipinas at suportahan ng supply stability ng LPG sa gitna ng umiiral na national energy emergency. Hataw Balita ngayon. Posibleng umabot sa 7.1% hanggang 7.9% ang maitatalang inflation rate sa bansa para sa May 2026 batay sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, kabilang sa factors na inaasahan makakaapekto sa mataas na inflation rate ay ang mahal na presyo ng bigas, gulay at maging ng karne. Dagdag pa dito, ang sadsad na palitan ng piso kontra dolyar. Noong April 2026, pumalo sa 7.2% ang naitalang inflation rate sa bansa, dalawang mas mabilis kumpara sa 4.1% na record noong March 2026. Pangunahing dahilan dito ang epekto ng mataas na presyo ng langis bunsod ng giyera sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Bernard, yung inflation rate, yung projection inflation rate. Imagine, from 7%, 7.2 noong April, magiging 7.9% ngayong nung nakaraang Mayo. So, sa madaling salita, ini-attribute nila ito doon sa giyera sa Iran, US, and then itong Israel, itong gulo na nangyayari dyan. Siyempre, apektado yung pagdaan ng mga petroleum products natin na nagiging sanhilin yung pagmahal. And then yung palitan ng piso ng laban sa dolyar. Yun ang mga dahilan. At saka yung presyo ng bigas, yung gulay at karne, sinasabi na pangunahin nagtutulak sa mataas na inflation dahil sa limitadong supply at mataas na demand. Yun nga, sabi nga ng mga nanay ay inflation is real. Kasi nga ang dinadala nila sa pabiro dahil nararamdaman agad kasi ito ng mga pangunahing may hawak ng budget. Dahil pag sinabing tumaas ang inflation, pangunahin po na tumataas, ang ibig sabihin yung presyo ng mga bilihin at yung maging yung mga serbisyo. Kaya medyo kapit na naman sa pitaka paano pagbabudgetin ng ating mga nanay. So sinasabi naman na expected na ito dahil hindi pa nga po natatapos itong gulo sa gitnang silangan sa Israel, US at itong Iran. Kaya sana naman gastusan pa naman ngayon, Ani. Ay, that's correct. Tapos pasukan sumabay pa yung mataas na bill mo sa kuryente. Naku, sasabayan pa ng bill sa kuryente. Pasukan na ngayon. Ay, sabi nga, naku po, ilan na yung nakakausap ko na ang taas ika ng tinaas ngayon ng tuition fee. Sabi ng isang nanay, naku, maggastos ika ngayon. Bilihan pa ng mga school supplies. Itong week na ito. 7 yung anak niya. Naku po. Kita mo?
Pito yung anak mo, yung mga school supplies noon. Paano na? Yung mga school uniforms noon. Yung school uniform, yung mga pwede pang, Gawa ng paraan. gawa ng paraan. Kung lalo na, ang nanay masinop at magaling maglaba. Magaling manahe. Ikukula mo, konting repair. Oo, Ayan. ewan ko lang ngayon nung araw, nung panahon namin, uso-ani yung yung mana-mana ng school Ay, that's uniform. correct. Oo, naranasan din naman natin yan. Oo, Yung naranasan. kung nauna sa'yo yung mga kuya mo, Yeah, sa lalaki. oo, mana sa'yo. Yung, kung sabihin, yung pinaglumaan nila, malinis at maayos pa naman, pwede namang I-repair mo lang. Pwede mong kung malaki-laki yung kuya, pwedeng gawan ng paraan, i-repair, gawing medyo maliit sa kanya, itakasya sa kanya. Basta parehas kayo ng school. That's correct. Kaya kanya-kanya pong budget ang ating mga magulang para lang po mapagkasya dahil nga po dito sa inflation. Samantala, mas paigtingin pa ng Philippine Postal Corporation, PhilPost, ang kanilang customer notification at communication efforts upang maunawa ng publiko ang tamang proseso at maiwasan ang labis na delay sa mga parcel na ipinadadala galing sa ibang bansa. Ayon sa PhilPost, ang mga customer na may parcel na nangangailangan ng karagdagang mga dokumento o verification ay makatatanggap ng letter notice sa pamamagitan ng text message o email na naglalaman ng instructions hinggil sa mga kailangang gawin para may proseso at ma-release ang kanilang parcel. Payo ng PhilPost sa mga customer na agad makipag-ugnayan sa kanilang local post office o concern office sa oras na makatanggap ng notification upang maiwasan ng ibayong pagkakaantala. Ipinapalala rin ng korporasyon ng international deliveries ay dumadaan sa ilang yugto bago ito tuluyang makarating sa recipient, kabilang na ang arrival processing, inspection, verification clearance at turnover sa local delivery network. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy, naghataw balita ngayon. Isa pang magandang balita para sa mga pensioner ng Social Security System o SSS. Ipatutupad na po ngayong June 2026 ang inyong dagdag pensyon. Ayon sa SSS, asahan ang 10% na pension increase para sa retirement at disability pensioners. Habang 5% na increase naman sa pensyon ang matatanggap ng mga survivorship pensioners o beneficiaries ng yumaong SSS member. Halimbawa, nakatatanggap ng 8,800 na buwan ng retirement pension ng isang pensioner. Makatatanggap siya ng karagdagang 880 pesos na dagdag, kaya't kung susumahin, aabot na sa 9,680 pesos ang kanilang matatanggap na monthly pension. Ayon sa SSS, ito ay bahagi pa rin ng kanilang expanded relief programs. Hataw Balita ngayon. Alam mo, magandang balita ito dun sa mga SSS members na matagal nagkukulog and then magre-retiro na. Ay, parang may Kabilang kilala ako, ko no? nasa tabi-tabi lang. Yan, tama ka doon. Excited din nasa tabi-tabi dyan. 3 years from now, retirable na tayo. Ibig sabihin, makakatanggap ako niyan. Ayan. Maraming salamat. Hindi pa ni-round off, hindi pa ginawang 10,000. 9,680. 880 pesos ang matatanggap. Baka naman bago dumating yung After 3 years. 3 years, mayroon na naman. hindi lang 9,000, baka mas madagdagan pa. Very good. That's a very good news. Ito naman talaga inaasam-asam ng mga pensioners natin dahil sinasabi nila na konti lang yung tatanggap namin, pambili namin ito ng gamot. Gamot pa lang ang wika, nauubos na yung pension ko sabi ng mga correct. matatanda Opo. Tapos kung may dagdag, yung 880 pesos, kung marunong ka, may talaga naman. Pwede na pambili ng pagkain mo, good for 15 days, kung marunong magtipid, di ba po? Kung hindi ka naman marunong magtipid, isang araw, ubos yun. So, ikaw ang magbabalanse kung paano mo gagastusin yan. But at the end of the day, whether you like it or not, it's a good news. Kahit na 880 na hindi na ni-round up sa 1,000, may computation sila dyan. Katumbas yan, halos isang box ng maintenance medicine. Depende sa brand. Ayan, sana, hindi pa naman ako nagbe-maintenance. Ayan. Thank you. Sabi ng mga SSS pensioners, magandang balita ito. And halinawa, after 3 years, ay madagdagan ulit.
Ayan, at ang unang matutuwa, syempre, Ako yun. si Anne Runtoy. At salamat sa good news po na yan. Samantala, inasahang aabot sa 26 million hanggang 28 million na mga estudyante ang mag-e-enroll para sa school year 2026 to 2027. Batay po yan sa projection ng Department of Education. Ayon sa DepEd, sa ngayon ay patuloy ang enrollment kalinsabay ng paghahanda ng mga eskwelahan para sa muling pagbubukas ng klase sa darating na June 8. Tiniyak din ng DepEd na mayroon silang sapat na staff para mag-handle ng inaasahang bilang ng mga estudyante na mag-e-enroll para sa darating na school year. Hataw Balita ngayon. Ilulunsad na simula ngayong araw, June 1, ang Department of Labor and Employment ang nasa 200,000 na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang TUPAD workers na ito ay dideploy para tumulong sa Brigada Eskwela na isinasagawa ng Department of Education bilang panghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa June 8. Itatalaga ang mapipiling TUPAD beneficiaries sa kanilang respective areas para tumulong sa paglilinis, pagre-repair ng mga classrooms at pagsiguro na maayos sa mga learning facility at magagamit sa nalalapit na pasukan. Ang TUPAD ay isang temporary employment program ng DOLE na ginagawad sa mga kababayan nating may hirap at mga nawala ng trabaho na karaniwang tumatagal sa loob ng 10 hanggang 30 araw. Kadalasan silang nai-assign para magsagawa ng community works gaya ng paglilinis ng mga kalsada, pagtatanim ng puno, pag-aalis ng bara sa mga kanal o pag-repair ng mga pasilidad kapalit ng pasweldo batay sa kanilang regional minimum wage. Hataw Balita ngayon. Muling bubuksan simula ngayong araw ng Department of Education ang kanilang Oplan Balik Eskwela o OB Public Assistance Command Center bilang paghahanda sa darating na pasukan para sa school year 2026 to 2027. Sa pamamagitan ng OBE Command Center, maaaring makipag-ugnayan ang mga estudyante at mga magulang para sa iba't ibang concern na may kaugnayan sa pagbabalik eskwela ngayong June 8. Katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan at partners ng DepEd, layo ng OBE, Public Assistance Command Center, na masiguro ang maayos na pagbubukas ng klase sa buong bansa. Para sa mga may concern, maaaring tumawag sa OBE hotlines o bumisita sa pinakamalapit na OBE Public Assistance Command Center, regional o division office sa inyong lugar. Para sa karagdagang detalye, maaaring i-check ang Facebook page at iba pang social media sites ng DepEd. Tatagal ang 2026 Oplan Balik Eskwela hanggang sa June 11. Hataw Balita ngayon. Ayan, balik eskwela na nga po. Welcome sa ating mga estudyanteng excited nang pumasok at sa mga magulang na excited na rin mapuyat. Excited pa po yan talaga naman yung nanay talaga, di ba, magulang. Grabe yung kanilang mga preparations. Pero ang isa sa mga challenges ngayon ng mga nanay, yung maraming mga anak, pagkatapos sabay-sabay sila nag-aaral. Mabuti kung isa lang. Pero kung madami, talagang hirap, di ba po? Mahirap i-handle. Yan. Mula sa pag-aasikaso ng kanilang mga pangunahing pangangailangan, gaya ng baon, pagkain, kung pagluluto mo ng maga, may mga klase pa naman ngayon, napakaaga ng pasok dahil may mga schools, hindi ko lang alam ngayon kung meron pa rin ganun pero may mga schools dati 3 yung shifting That's sa correct. maghapon. Yes. At isa pa sa mga gusto natin maipabatid dito na sana pa-practice doon sa bahay na huwag paalisin yung kanilang mga anak na hindi kumakain. Ay, Kasi tama po meron yan. tayong na-experience dyan sa isang medical mission ng MCGI, ng UNTD, ay doon sa school na yun, ang daming nagko-collapse sa Dahil? school. Dahil hindi sila kumakain ng breakfast. Ayun, mahaga pasok nila. Maaga pasok at isa pa so nalaman namin doon sa teacher. Siyempre wala din yung mga magulang. Mas gusto nila kainin yung kanilang pagkain pagdating na ng tanghali. Pero sa breakfast, they see to eat na hindi na sila mag-breakfast. Tapos sabi ng mga teacher, yun ang nangyayari.
nagko-collapse. Madami nagko-collapse dun sa school nila dahil sa sobrang gutom. Ano yan? National Capital Region. I will not mention the name, but na-anunsyo natin, maybe mabigyan ng pansin ito because that is documented naman. May mga schools, may school po na napuntahan natin na yun ang nirereklamo ng mga teachers. No, yung mga nagko-collapse ng mga bata. And then pag dinala mo doon, pag dinala sa hospital, it turned out na well naman sila, nag-collapse lang ng hina dahil doon sa walang pagkain. Hindi nag-agahan. Hindi ito dahil sa maaga yung pasok, kundi No, hindi na kumakain ng breakfast. nagbabudget. Yes, dahil yung mga nanay, syempre, public school yun, wala naman masyadong kakayahan yung nanay na yung mga pamilya. So, again, siguro they can counter-check that because that's documented. I do not know kung isang school lang yan, pero doon sa napuntahan namin, it's in the National Capital Region. If you want to get the complete documents for that, we can provide the DepEd for that. Nakakalungkot yung gano'n. Siguro maganda pa yung experience namin nung panahong elementary. Kasi nung pasaging-saging lang. Oo, nilagang saging. That's correct. Sa panahon natin. Kamote. Pero inaabot ko yung Saan ka ba nag-aral? Bicol o dito sa Maynila na? Dito na ako. Hindi, Bulacan ako sa mother side. Pero inabot ko pa nung ako'y elementary. Ewan kung inabot mo yun. Siguro inabot mo yun. Yes. Yung may mga sa school namin before, meron siyang libreng trigo. Ginagawang champurado. Mayroon din kami yung Nutriban. Ay, hindi ko inabot yun. Ayan, yun, talaga naman. Ang laki-laki ng bread, napakasarap ng bread, may gatas pa. Ang ganda Libre yun. Libre yan. Saan galing yun? That is provided by the government, the national government. So kung hinahin ng national government noon, maganda sana ngayon, may ganun. Yes, tama. And I don't know kung naibalik yan. Siguro, may certain period na naibalik yan, pero hindi nagtuloy-tuloy. Pero that's a very good project, and that's a very good program, kasi hindi lahat ng pamilya ay nakakakain yung kanilang mga anak. Di ba po? Gaya ng kinuwento namin sa inyo. Now, ang pinupunta natin dito, sa akin, hindi ko naranasan yan, kasi strict yung nanay ko. Whether you like it or not, bago ka lumungto, dito sabi niya, sa bahay, lahat kakain. Kasi pag hindi ka kumain, hindi ka papasok. Anong agahan sa Bicol? Ay, agahan, breakfast, ay, Pamahaw. Pamahaw, yeah. Kasi yung mga salita natin, naga and magkakaiba. Ayun. Breakfast naman, magkakan ka na kay pamahaw. That's correct. So, ibig sabihin, sa amin, sa pamilya namin, hindi ka lalabas na hindi ka kumain. Kaya ako hanggang ngayon nadala ko, kailangan kumain ako ng breakfast. Ayun. Importante yung breakfast sa mga estudyante. Hindi lang sa mga estudyante, kahit tayo na mga nagtatrabaho. Yung hindi pala kain daw po ng nag-breakfast, kaya sakitin. Sabi ng doktor. Ayun. Ayan. May kilala kasi ako din, nagbe-breakfast Hindi kasi. ba siya nagbe-breakfast? Nagda-diet daw siya. Pero kumakain naman siya ng umiinom naman siya ng warm water bago daw mag-umpisa ng umaga. Ayan. Siguro kanya-kanya. Pero again, doon sa mga bata, mga kasambahay, ng mga nanay, sinasabi rin po ito, may pag-aaral kasi. Ay, kailangan, bago umalis ng bahay, pakainin niyo po yung mga anak. Kasi nasa pa sila, developmental stage pa sila at ang mga bata, likas na aktibo ang kanilang physical na pangangatawan. Kailangan nila ng source of energy. Yan, mga nanay, mga guardian, please lang po. Ayan. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nilinaw ng Department of Transportation na mananatiling 14 ang istasyon ng itinatayong MRT-7. Kasunod ito ng mga ulat na umano'y tinanggal na sa plano ng proyekto ang pagbubukas sa isang istasyon. Sa opisyal na pahayag ng DOTR, nilinaw nito na magpapatuloy ang orihinal na plano kung saan may 14 na istasyon ng MRT-7. Binigyan diin ng ahensya na tuloy pa rin at hindi inaalis ang San Jose del Monte, Bulacan Station. Nakatakdang simulan ang partial operations ng 12 istasyon ng MRT-7 mula sa Sacred Heart sa may Carino Highway hanggang North Avenue first quarter ng 2027, habang inaasahan naman ang pagbubukas ng full operations sa 2028. Hataw Balita ngayon. Chismis lang to, it's not true. Ayan, buti po nilinaw nila dahil syempre maraming tao dyan sa City of San Jose del Monte, Bulacan Correct. na nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Yes. So, nagkaroon lang ng... That's the reason why the DOTR issued an advisory. It's not true. Siguro nagkalituhan lang doon sa
partial and full operation. Baka yung interpretasyon nila dahil may initial, may partial, may initial and at the same time partial at yung full operation. Pero again, paglilinaw, yung bahagi ng San Jose del Monte, hindi po aalisin yan. Ayan, sa may City of San Jose del Monte, Bulacan, huwag po kayo mag-alala. Tuloy po ang proyekto ng MRT-7. Nasa mahigit na daw ang residente? Nasa 700,000. Malaking tulong yan. Alam mo, sabi nga nung karamihan ng mga nakaranas na ng mga ibang bansa na they're utilizing tren, tren sa ibang bansa. Napakabilis ng mobility ng mga tao. Tama yun. At saka, syempre, nakakatipid ka. Comparison doon kung ikaw ay gumagamit ng isang sasakyan, personal car. Eh, kung sasakay ka ng mga tren at yung pagsakay naman sa tren ay hindi na pahirapan, connected, interconnected na, Yun ang napakabilis nakaka-excite pagka interconnected na itong mga tren natin. Hindi na mahirap para dun sa ating mga kababayan ang bumiyahe. Lalo na ikaw, nanggagaling ka ng Bulacan. Oo, hindi na po ang, kumbaga, iwas traffic na. Ayan. That's correct. Iwas traffic, plus, tipid. Tipid. Ayan, tipid. Sana po, may abutan pa natin yung mga tren na yan. Ipinasara na at kinasuhan pa ng Department of Migrant Workers ang isang travel at visa consultancy na nag-aalok umano ng trabaho sa Amerika kahit pa walang kaukulang lisensya mula sa DMW. Nabisto ng mga otoridad ang iligal na operasyon ng Visa to America Manila Incorporated matapos na ireklamo ng ilang aplikante na karamihan ay mga guro at pinangakuan umano ng trabaho sa US at pag-alis sa loob lamang ng 3 buwan. Siningil umano sila ng nasa 370,000 hanggang 500,000 pesos na processing fee at family application kapalit ng pagtatrabaho sa Amerika. Nauna nang ipinasara ng DMW ang main branch ng nasabing travel at visa consultancy noong pang August 1, 2025. Gayon din ang operasyon ng 7 pang sangay nito sa mga probinsya. Hataw Balita ngayon. Arestado ng mga otoridad ang isang suspect sa qualified human trafficking na dumating sa bansa kahapon ng umaga, May 31st. Batay sa impormasyon ng DMW, kinilala ang suspect na si John Larry Amit na sinasabing isa sa 7 biktima ng human trafficking sa Cambodia at na-repatriate ng Pilipinas. Subalit sa gitna ng isang nagawang processing, inaresto ng mga otoridad si Amit matapos na mapag-alamang siya ay isang suspect sa kasong qualified human trafficking alinsunod sa umiiral na warrant of arrest na inilabas laban sa kanya. Sa ngayon ay hawak na siya ng pulisya at nakataknang sumailalim sa detention at pagdinig sa kanyang mga kaso. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, muling nagbabala ang Department of Migrant Workers sa publiko laban sa mga nag-aalok ng pekeng trabaho sa abroad na kumakalat sa mga social media. Paalala ng DMW sa mga aplikante, maging maingat at mapanuri sa mga recruitment post na nangangako ng mabilis na pag-alis, mataas na sahod at madaling proseso kapalit ang malaking halaga ng bayarin. Binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hindi sapat ang pagkakaroon ng opisina, social media page, foreigner na kasama ang isang grupo upang sabing legal itong recruitment agency. Bili ng kalihim, dapat alamin ng mga aplikante kung may lisensya mula sa DMW ang recruiter, rehistrado at mga tauhan nito. Working visa at hindi tourist visa ang ipoprosesong dokumento bago umalis ng bansa. Pinapayuhan din ng DMW ang publiko na suriin ang mga dokumento, kontrata at bayarin at laging humingi ng opisyal na resibo sa bawat transaksyon. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita naman sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliaco mula naman sa Edmonton, Canada. Noel, magandang umaga. Global News.
Yes, magandang umaga sa iyo, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Tumanggi ang Iran na bumuo ng kasunduan sa Estados Unidos hanggat hindi nito nakakamit ang mga garantiyang magpoprotekta sa karapatan at interes ng mga Iranian. Nagpahayag naman ng kahandaan ang US na muling gumamit ng puwersang militar sakaling tuluyan ng tumalikod ang Tehran sa negosasyon at mabigo ang peace talks. May hataw na balita si James Bontuyan. Hindi makikipagkasundo ang Iran sa Estados Unidos hanggat hindi nito nakikitang mapapanatili ang mga karapatan ng kanilang mamamayan. Ito ang giit ni Iranian Parliament Speaker at Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf matapos lumabas ang mga ulat na nagpadala si US President Donald Trump ng bagong proposal para sa posibleng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. Ayon sa mga ulat, nagpapalitan pa rin ng mga amyenda ang magkabilang panig sa draft ng posibleng kasunduan kaya nananatiling malabo kung kailan ito matatapos. Kabilang sa mga pangunahing issue ng nuclear program ng Iran ang pag-unfreeze sa bilyon-bilyon dolyar na assets ng bansa at ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Samantala, muling iginit ni President Donald Trump na ang pinakamahalagang kondisyon para sa kanya ay ang pagtitiyak na hindi makakabuo ng nuclear weapon ng Iran. Sinabi ni Trump na naniniwala siyang nagbigay na ng garantiya ang Tehran kaugnay nito, bagamat marami pa ring pagkakaiba sa posisyon ng magkabilang panig sa mahalagang usapin. Bago ang pagtanggi ng Iran sa kasunduan, una nang nagbabala ang Pentagon na handa ang Estados Unidos na muling gumamit ng puwersang militar kung mabibigo ang mga pag-uusap. Sa isang security forum sa Singapore, sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na may sapat na kakayahan at imbak ng mga sandata ang Amerika upang muling maglunsad ng mga pag-atake kung kakailanganin. Right now, we're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to. I mean, this is a high-stakes negotiation. We've got the best negotiator in the world leading it. Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives. But the most powerful incentive is the capabilities we have there right now, which they can't ultimately defend against at any real level. Binigyan din ito na dati pa man ay handa na sila sa digmaan, subalit patuloy na pinipili ng Trump administration ang diplomasya. Gayunman, kung hindi naman aniya gusto ng Iran makipag-usap sa negotiating team ng Estados Unidos, ay maaari namang ang US military force na ang humarap dito. They can either do this now through a deal, and we think we're in a good place to make that deal, or they can deal with the War Department. And we are prepared. We're postured even stronger today than we were on day one to address it that way if we have to. Sa kabila nito, tiwala pa rin ng Estados Unidos na posible pa rin ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Tiniyak din ni Hegseth na hindi papasok si Trump sa anumang kasunduan maliban kung makikita nitong makabubuti ito sa seguridad ng bansa at ng buong mundo. Any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world. And only one president was willing to lay it out on the line and ensure after 47 years that Iran is not capable of having a nuclear weapon. Sa ngayon, nananatiling nakabinbin ang negosasyon sa pagitan ng dalawang panig. Nananatili naman ang blockade sa Strait of Hormuz, gayon din ang pagharang ng US force sa mga daungan ng Iran. Wala pang bagong pahayag ang panig ng Estados Unidos kaugnay sa pagtanggi ng Iran sa bagong proposal. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.
Pinalawak pa ng Israel ang ground offensive nito sa timog na bahagi ng Lebanon matapos masakop ang makasaysayang Beaufort Castle na isa sa mga pinaka-estratehikong lugar sa rehiyon. Itinuturing ito ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu bilang malaking tagumpay sa kanilang laban sa grupong Hezbollah. Narito ang humahataw na balita. Tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga puwersa ng Israel sa loob ng teritoryo ng Lebanon matapos nilang makuha ang Beaufort Castle, isang 900-year-old na kuta na nakatayo sa mataas na bahagi ng timog ng Lebanon. Dahil sa lokasyon nito, malawak ang tanaw mula sa kuta patungo sa mga karatig na lugar, kaya itinuturing itong mahalagang yugto sa mga operasyong militar ng grupo. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, personal niyang inatasan ng militar na palawakin pa ang pagpasok nito sa Lebanon at pag-igtingin ang kontrol sa mga dating lugar na hawak ng Hezbollah. הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. Sinabi ni Netanyahu na mahalaga ang Beaufort dahil noong 1982 ay naging sentro rin ito ng matinding labanan nang unang pumasok ang Israel sa Lebanon. Tinawag din niya ang pagkakakuha sa Beaufort bilang isang dramatic stage o mahalagang yugto sa kanilang kampanya. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון. Dagdag pa ng punong ministro, ang kaibahan sa kanilang pagbabalik ngayon ay mas nagkakaisa umano ang bansa at mas handa ang hukbo sa kasalukuyang misyon. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. Ibinida rin ni Netanyahu ang mga naging tagumpay ng Israel laban sa Hezbollah mula nang magsimula ang labanan. Ayon sa kanya, libu-libong miyembro ng Hezbollah ang napatay sa mga operasyon ng Israel, kabilang ang daan-daan sa nakalipas na buwan lamang. Pagkatapos masakop ang Beaufort, tumawid na rin ang IDF sa Litani River at nakakuha ng mga matataas na posisyon sa lugar. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. Samantala, sinabi ni Israeli Defense Minister na si Israel Katz na mananatili sa ilalim ng kontrol ng kanilang hukbo ang kuta bilang bahagi ng isang security zone na layong protektahan ang mga komunidad sa hangganan. Kasabay nito, muli ring naglabas ang Israeli military ng mga evacuation warning para sa mga residente sa ilang bahagi ng timog ng Lebanon habang patuloy ang paglawak ng operasyon nito sa rehiyon. Ngunit mariinamang tinutuligsa ng pamahalaan ng Lebanon ang mga hakbang ng Israel. Inakusahan ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam ang Israel ng pagsasagawa ng collective punishment at scorched earth policy sa timog na bahagi ng kanilang bansa. Habang nagpapatuloy ang mga operasyon, nananatiling malabo ang kinabukasan ng tigil putukan na ipinatupad noong Abril dahil patuloy ang pagpapalitan ng paratang ng paglabag sa kasunduan ng magkabilang panig. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang panibagong round ng negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng Israel at Lebanon sa Washington sa pag-asang mapahupa ang lumalalang tensyon sa hangganan ng dalawang bansa. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon! Kinumpirma ng International Atomic Energy Agency o IAEA na tinamaan ng isang drone attack ang turbine building ng Zaporizhia Nuclear Power Plant sa timog silangang Ukraine na kontrolado ng Russia. Itinanggi naman ng Kiev ang paratang na sila ang nasa likod ng insidente at tinawag ito na isa lamang umanong propaganda operation ng Moscow. May hataw na balita si Marie Peñaranda.
nagdulot ng panibagong pangamba sa kaligtasan ng pinakamalaking nuclear power plant sa Europa ang isang drone attack na tumama sa Zaporizhia Nuclear Power Plant na kasalukuyang nasa ilalim ng control ng Russia. Ayon sa International Atomic Energy Agency o IAEA, ipinaalam ng operator ng planta na may drone na tumama sa isang turbine building noong Sabado at nag-iwan ng butas sa pader nito. Kaagad namang humiling ang mga inspector ng IAEA na makapasok sa apektadong gusali upang personal na masuri ang naging pinsala at matiyak ang kalagayan ng pasilidad. Ayon sa isinagawang pagsusuri, napag-alaman ng mga otoridad na nananatili namang normal ang antas ng radiation sa loob at paligid ng nuclear plant. Bagamat walang naiulat na pinsala sa mga pangunahing kagamitan ng planta, binigyang diin ng IAEA na ang anumang pag-atake sa mga nuclear facility ay nagdudulot ng mas malubhang peligro hindi lamang sa Ukraine, kundi sa mas malawak na rehiyon. Ayon sa Russian state nuclear company na Rosatom, sumabog ang drone pagkatapos tumama sa turbine hole ng Power Unit 6. Iginiit ng kumpanya na sinadya umano ang pag-atake at inakusahan nito ang Ukraine na may direktang kinalaman sa insidente. Ngunit mariing itinanggi ito ng Kiev. Sa pahayag ng Ukrainian Military at Foreign Ministry, walang isinagawang operasyon sa nasabing lugar nang maganap ang insidente. Iginiit din nila na walang lohika ang paratang ng Russia dahil ang Zaporizhia Nuclear Power Plant ay nasa teritoryo ng Ukraine at isa sa mga pasilidad na ninanais nitong mabawi sa ilalim ng sariling soberanya. Hindi ito ang unang beses na nasangkot ang Zaporizhia sa mga insidenteng may kaugnayan sa digmaan. Mula nang masakop ito ng mga puwersa ng Russia noong 2022, paulit-ulit nang nagpalitan ng sisi ang Moscow at Kiev sa mga pag-atake at insidenteng naglalagay sa panganib sa pasilidad. Dahil malapit ito sa mga lugar na may labanan, matagal nang binabantayan ng mga international observer ang kalagayan ng planta dahil sa pangangbang maaaring mauwi ito sa isang nuclear accident kung magkakaroon ng malubhang pinsala sa mga kritikal na sistema nito. Samantala, habang nagpapalitan ng paratang ang Russia at Ukraine kaugnay ng insidente, patuloy ng panawagan ng mga international organization na iwasan ng anumang aksyon na maaaring maglagay sa panganib sa mga nuclear facility. Sa ngayon, patuloy na hinihintay ang mas malalim na investigasyon ng IAEA upang matukoy ang buong detalye ng insidente at maiwasan ang posibleng paglala ng panganib sa rehiyon. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Mariing itinanggi ng Japan ang paratang ng China na nagbabalik ito sa new militarism habang patuloy nitong pinalalakas ang defense capability nito. Binatikos naman ng Tokyo ang mabilis na pagpapalawak ng militar ng China na anilay kulang sa transparency at nagdudulot ng pangamba sa rehiyon. May hataw na balita si Jihan Tamaschunas. Muling nagpalitan ng batikos ang Japan at China kaugnay ng kakayahang pangmilitar ng dalawang bansa. Sa talumpati ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi, tinutulan nito ang mga paratang ng Beijing na ang Japan ay muling nagpapakita ng mga katangian ng militarismo na naging sanhi ng mga digmaan noong nakaraang siglo. Think about it. There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism. Isn't it strange? Ayon kay Koizumi, hindi makatarungan ang pagbansag sa Japan bilang bagong militaristang bansa, gayong wala ito ni isang nuclear weapon o strategic bomber kumpara sa ilang superpower sa rehiyon. Iginiit din niya na mula nang matapos ang World War II, nananatiling nakatuon ang Japan sa paggalang sa international law at pagpapanatili ng kaayusan sa daigdig.
Since the end of the Second World War, Japan has consistently respected international law, including the Charter of the United Nations, and has made sincere efforts to maintain and strengthen a free and open international order. Naging mas mainit ang diskurso matapos muling ipahayag ng Japan ang pag-aalala nito patuloy sa paglawak ng militar ng China. Ayon kay Koizumi, nakikita ng Tokyo bilang isang seryosong usapin ang pagtaas ng budget pangdepensa ng China at mga aktibidad ng militar nito sa rehiyon na anila ay hindi transparent sa international community. Sa parehong forum, binatikos ni Major General Meng Xiangqing ang Japan at kinwestiyon kung karapat-dapat ba itong magsalita tungkol sa defense cooperation, gayong hindi pa umano nito ganap na napagtatagumpayan ang pamana ng militarismo mula sa nakaraan. Dumadagdag pa sa tensyon sa pagitan ng China at Japan ang naunang pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi noong nakaraang taon na maaaring tumugon ng Japan sakaling atakihin ng China ang Taiwan. Hindi naman nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap sa pulong ang Japan at China. I am feeling sad that we were unable to have the opportunity to have a meeting this time. But again, we keep the door open to talks. Sa kabila nito, nananatiling bukas ang Japan sa dialogo at komunikasyon sa China at iba pang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. I remain committed to communicating with the countries concerned, including China, for the peace and the stability in the region and of the world. Kasabay nito, patuloy rin ang pagpapalalim ng ugnayang pangdepensa ng Japan sa mga bansa sa rehiyon kabilang ang Pilipinas. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ng doktor ni US President Donald Trump na nasa mahusay na kondisyon ang kalusugan ng Pangulo matapos ang kanyang annual medical examination sa Walter Reed Medical Center. Lumabas sa pagsusuri na normal ang resulta ng kanyang cognitive test at nananatiling maayos ang kalagayan ng kanyang puso, baga at iba pang mahahalagang bahagi ng katawan. Gayunman, napansin na nadagdagan ang timbang ng Pangulo, kaya pinayuhan itong magpatuloy sa tamang diet. Dagdagan ang pisikal na aktibidad at magbawas ng timbang. Iniulat din na bumuti na ang kondisyon ng namamagang binti ni Trump habang ang mga pasa sa kanyang kamay ay iniuugnay sa madalas na pakikipagkamay at paggamit ng aspirin. Sa kabila nito, tiniyak ng kanyang doktor na nananatiling fit si Trump upang gampanan ang lahat ng tungkulin bilang Pangulo at Commander-in-Chief ng Estados Unidos. Hataw Balita Ngayon. Masayang ibinalita ng World Health Organization o WHO ang pagaling ng 5 pasyenteng tinamaan ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sa kabila nito, nananatiling nakaalerto ang WHO sa mabilis na pagkalat ng sakit na sinabayan ng mga kaguluhan sa lugar at kakulangan ng sapat na medical resources. May hataw na balita si Oraline Quijano. Dumating na sa Democratic Republic of the Congo si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus upang personal na pangunahan at suriin ang mga hakbang laban sa lumalalang Ebola outbreak sa bansa. Mula Kinshasa, tumungo si Tedros sa Ituri Province na itinuturing na sentro ng pagkalat ng sakit upang makipagpulong sa mga health officials at tignan ang mga operasyon para sa pag-control ng epidemya. Naniniwala ang WHO na bagamat hindi madali ang pagpigil ng sakit, hindi naman ito imposible kung magtutulungan ang lahat at susunod sa mga kailangang gawin para mahinto ang pagdami ng kaso. Although the situation is complex, I also believe that with what I said earlier, especially with community ownership, this thing can be stopped. Ayon sa WHO, mahigit 1,000 kumpirmado at pinaghihinalaang kaso na ng Ebola ang naitala sa DRC.
Lumampas na rin sa 200 ang nasawi habang patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga bagong kaso. Ito na ang ika-17 Ebola outbreak na naitala sa Democratic Republic of the Congo. Mas nagiging mahirap ang pagtugon dito dahil nangyayari ito sa silangang bahagi ng bansa kung saan patuloy ang mga armadong sagupaan at paglikas ng mga residente. Dahil dito, muling nananawagan ang WHO ng pansamantalang tigil putukan sa mga naglalabanang grupo upang hindi mahadlangan ang mga health response operations. The challenges, I think I have said it many times before even I came here. There are many challenges, especially in containing this outbreak. It's a very complex outbreak. One is the conflict, the security challenges, and that's why in my letter today I asked for a ceasefire, giving a message to the warring parties. And the other problem is displacement. People are displaced because of conflict. There were people who were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100,000 I think in the past few months, and that makes it very difficult to contain the outbreak. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ng WHO para mapigilan ang pagkalat ng sakit ay ang pagpapadala ng tulong medikal, pagpapalakas ng testing capacity, pagtatayo ng mga treatment center, at pagsasagawa ng mga pag-aaral para sa posibleng bakuna at gamot laban sa Bundibugyo strain ng Ebola. Nakapagpadala na rin ang WHO at ang UNICEF ng ilang toneladang supplies at humanitarian aid sa bansa. Ayon sa international medical charity na Médecins Sans Frontières o MSF, nananatiling labis na nakakaalarma ang sitwasyon dahil hindi pa rin nakakahabol ang mga hakbang ng mga otoridad sa bilis ng pagkalat ng virus. Sinabi rin ng MSF na marami pa ring mga sample ang hindi natetest kaya hindi patiyak ang tunay na lawak ng outbreak. Dahil dito, nananawagan ng WHO sa international community ng mas malawakang suporta lalo na sa health community ng DRC na nakakaranas ng kakulangan sa health supplies. Use this opportunity actually to ask the international community to increase their support so the health workers get the supplies, the protective measures they need. And they are protected because without health workers it would be very difficult then to help patients. So the health workers should help themselves before helping others. Sa gitna ng mga pangamba, masayang ibinalita ni Dr. Ghebreyesus ang paggaling ng 5 pasyenteng tinamaan ng Ebola. Isa sa mga pasyente ang nakauwi na noong Biyernes habang 4 pa ang nakatakdang ma-discharge mula sa ospital matapos gumaling sa impeksyon. I'm happy to see that because, of course, for this particular virus, Ebola virus, there are no treatments or vaccines. So what we're using is now to take care of the patient, give the necessary care for the patient to recover. So when I see someone recovering with the care that's provided, it gives me hope, and I'm really happy to hear that news. I was happy when I heard that news. Nananatili namang malaking hamon ang paglaban sa sakit dahil wala pa ring aprobadong bakuna o tiyak na gamot laban sa Bundibugyo strain na sanhi ng kasalukuyang outbreak. Ayon naman sa Africa Centers for Disease Control and Prevention o Africa CDC, target nitong makabuo ng bakuna at posibleng lunas laban sa nasabing uri ng Ebola bago matapos ang taong 2026. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa 780 ang inaresto habang 219 naman ang nasugatan matapos ang kaguluhang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng France kasunod ng panalo ng Paris Saint-Germain sa UEFA Champions League. Ayon sa mga otoridad,
Kabilang sa mga nasugatan ang 57 pulis habang 8 ang nagtamo ng malulubhang pinsala sa serye ng sagupaan sa pagitan ng mga taga-suporta at pulisya. Nagdulot din ng pagkaantala sa operasyon ng mga bus, tren at iba pang transportasyon sa Paris ang mga pagdiriwang na nauwi sa karahasan at vandalism. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang 24 anyos na lalaki malapit sa Ring Road ng Paris na sinubukang harangan ng mga nagkakagulong grupo. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ang victory parade ng PSG sa paligid ng Eiffel Tower sa ilalim ng mahigpit na seguridad ng libo-libong pulis. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 11 ang nasawi matapos ang pagputok at pag-implode ng isang chemical tank sa isang paper manufacturing facility sa Washington. Na-recover na ng mga rescue team ang mga labi ng 9 na nawawalang manggagawa matapos ang ilang araw na paghahanap sa lugar ng insidente. Naglalaman ang nasirang tangke ng tinatayang 900,000 galon ng white liquor, isang kemikal na ginagamit sa paggawa ng paper pulp. Kinumpirma ng mga otoridad na may tumagas na kontaminasyon sa kalapit na Columbia River, ngunit wala pang natukoy na masamang epekto sa kalidad ng hangin at inuming tubig sa lungsod ng Longview. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad ng Malaysia simula ngayong araw, June 1, ang bagong patakaran na magbabawal sa mga batang wala pang 16 na taong gulang na magbukas ng social media accounts. Saklaw ng kautusan ang mga pangunahing platform tulad ng Facebook, Instagram, TikTok at YouTube na may milyong-milyong users sa bansa. Inaatasan ng mga kumpanya na magsagawa ng age verification gamit ang mga opisyal na dokumento gaya ng national ID at pasaporte upang matiyak ang edad ng mga gumagamit. Bahagi rin ng bagong online safety rules ang mas mahigpit na pagbabantay laban sa mapanganib na content at pagpapalakas ng mga mekanismo sa pagre-report ng mga paglabag. Maaaring pagmultahin ng hanggang 10 milyong Malaysian ringgit ang mga platform na hindi susunod sa mga bagong regulasyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng hakbang na maprotektahan ang mga kabataan sa mga mapanganib na internet, bagamat may ilang grupo na tumututol at nagsasabing masyadong malawak ang naturang pagbabawal. Hataw Balita ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Kine-question ng isang kongresista ang timing sa pagbuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee para sa investigasyon ng mga anomalya sa flood control projects. Sa gitna ito ng inaasahang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May hataw na balita si Rosalie Cos. Kung si Tingog Party List Representative Jude Asidre ang tatanungin, dapat ipaubaya na sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa mga sangkot sa maanumalyang proyekto kontrabahan ng gobyerno. Kaya nagtataka ito sa timing ng pagbuo ng isang subcommittee ng Senate Blue Ribbon para ipagpatuloy ang mga pagdinig kaugnay ng katiwalian sa flood control projects. Tanong ng kongresista, bakit pinipilit na gawin ito ngayon sa gitna ng napipintong pagsimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? The process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should continue. Pero ang tanong ko dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Noong May 29, araw ng Biyernes, inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbuo ng isang Blue Ribbon Subcommittee na magpapatuloy sa investigasyon ng Senado sa mga katiwalian sa flood control projects.
Ang mangunguna sa investigasyon ay si Senator Rodante Marcoleta, isa sa Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At ngayong linggo, posibleng isagawa na ang mga pagdinig. And Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Samantala, para naman kay Okta Research President at UP Political Science Department Professor Ranjit Rai, kailangang maisagawa ng maayos ang impeachment trial. Giit nito, bukod sa labanan ng ebidensya, labanan din ito ng naratibo o bersyon o interpretasyon ng mga pangyayari na nais ipaunawa sa mga tao. In the end, so ang sabi nga namin sa Okta, yung impeachment is not just a constitutional process na kailangan maganap, conversion process din po siya, parang religious process. Kasi either mako-convince ka or hindi, no? And that's also why it has to move forward. At sana maging tapat, maging maayos sa Senado. Batay sa mga ulat, sa July 6 na posibleng mag-umpisa ang paglilitis ng Senate Impeachment Court kay VP Duterte. Rosa Licoso, Mahataw sa Balita Ngayon. Disedido ang Senate Majority Block na isulong hanggang maaprubahan ang mosyon na baguhin ng Senate rules kaugnay ng partisipasyon sa mga sesyon. Ngunit agad nilang itinanggi na may kinalaman ito sa napipintong pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo. May humahataw na balita si Jed Neresina. Mariing pinabulaanan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang aligasyon ng minorya na may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang panukalang pag-amyenda ng majority block sa tuntunin ng Senado hinggil sa remote participation. Ayon kay SP Cayetano, walang panukalang baguhin ang impeachment rules dahil formal na itong naaprubahan ng mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court noong May 8. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing ito po ay may kinalaman sa impeachment. Paliwanag ng senador, magkaibang usapin ang impeachment at ang panukalang pagbabago sa Senate rules. Giit pa ni SP Cayetano, ang pinagtalunan lamang sa plenaryo noong May 26 ay kung maaari bang talakayin ang mosyong amyendahan ang rules at hindi ang mismong nilalaman ng mosyon ni Senator Rodante Marcoleta. Let's clarify some things about rules, no? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Binigyang diin din niya na wala silang nilabag na panuntunan ng Senado kontra sa mga pahayag ng mga miyembro ng minorya. Ang sinasabi po kasi niya na sa committee yung rules. Ang plenary po or yung plenaryo ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos ipro-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalhin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami. Kaugnay ng issue, sinabi rin ni Senator Cayetano na ang umano'y ugat ng usapin ay ang pangamba ng minority bloc na mawalan ng impluwensya o kontrol sa Senado. Why is control important? Because the chairman schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Sa kasalukuyan, nananatiling 13 ang miyembro ng majority bloc.
habang 11 naman ang nasa panig ng minority bloc. Ngunit para sa minorya, naniniwala sila na hindi malabong mayroong mga senador na posibleng lumipat sa kanilang hanay sa mga susunod na araw. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, mayroon na lamang hanggang ngayong araw si Vice President Sara Duterte para sumagot sa ipinadalang summons ng Senate Impeachment Court ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales. Binibigyan ng hanggang mamayang alas 7 ng gabi si BP Sara para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Nauna nang naglatag ang Senado ng guidelines para sa seguridad at media coverage para sa nakatakdang filing ng kampo ng Vice Presidente. Maaaring maghain ng reply ang kampo ni BP Sara ng personal sa pamamagitan ng kanyang mga abogado o magpadala ng email sa Senate Secretary. Hataw Balita Ngayon. Tinawag ni Attorney Romulo Macalintal na katawa-tawa at pambabastos sa hustisya kung papayagan na bumoto online ang isang nagtatago sa batas tulad ni anya ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katwiran ng election lawyer, malinaw na nakasaad sa Senate rules na ang boto ng isang senador na wala sa loob ng kapulungan ay hindi maaaring bilangin. May hataw na balita si Dante Amento. Mariing tinutulan ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal ang plano ng mayorya sa Senado na payagan ang online voting para sa senador. Sa isang pahayag, tinawag ni Macalintal na katawa-tawa at walang basihan ang argumentong ito. Ayon kay Attorney Macalintal, malinaw ang nakasaad sa Section 117 ng Rule 41 ng Senate Rules na ang boto ng isang senador na wala sa loob ng kapulungan ay hindi maaaring bilangin. Iginiit niya na ang kasalukuyang hakbang ng Senado ay tila isang technical workaround lamang para paboran si Senator De La Rosa. Binigyang din ito na noong humiling ang minorya na payagan si dating Senador at ngayon Congresswoman Laila de Lima na bumoto online habang nakaditine, tinanggihan ito ng mayorya sa Senado. Ayon kay Macalintal, ito ay dapat pa ring sundin hanggang ngayon. Ipinaliwanag ni Macalintal na hindi maaaring ikumpara ang sitwasyon ni De La Rosa kay de Lima. Si De Lima ay legal na nakapiit at sumailalim sa jurisdiksyon ng korte habang si De La Rosa naman ay itinuturing na fugitive o nagtatago sa batas matapos anyang tumakas mula sa protective custody ng Senado para iwasan ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sinang-ayunan din ito ang naging opinyon ni Justice Benjamin Caguioa na hindi dapat saklolohan ang institusyon ng isang opisyal na nahaharap sa kasong mass murder at sadyang umiiwas sa pananagutan sa batas. Sa huli, binigyang din ito na ang pagpasa ng online voting ay magbibigay lamang ng pagkakataon kay De La Rosa na tamasahin ang karapatan at pribilehiyo ng isang senador habang aktibong tinatakasan ang pag-uusig ng batas. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Tinawag na trabahong tamad ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y gagawin ng National Bureau of Investigation na pagpapasabina kay Nancy De La Rosa, ang asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, makikipag-usap naman si NBI Director Melvin Matibag kay Senator Lacson para linawin ang naturang hakbang. Si Benedict Zamzon, humahataw. Nais ipasabina ng National Bureau of Investigation ang misis ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Nancy De La Rosa. Ito ay dahil siya umano ang nananatiling may kontak kay Senator Bato na ngayon ay kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Ngunit sa pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson, sinabi nito na hindi nararapat pang gawin ng NBI ang pagpapasabina kay Mrs. De La Rosa. Ayon kay Senator Lacson, unprofessional at trabahong tamad umano ang gagawing pangaharas sa asawa ng senador para ito ay subaybayan at pagpapakita rin umano ito ng kawalan ng kakayahan ng NBI sa intelligence work. Samantala, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na nirerespeto niya ang pananaw na ito ni Senator Lacson at nais niyang makipag-usap dito upang linawin ang kanyang posisyon. Tugon pa ng NBI Director, ang pagsasaalang-alang na isabina si Mrs. De La Rosa ay walang kinalaman sa paghahanap kay Senator Bato, kundi nais nilang bigyan linaw ang nangyaring gulo sa Senado na kung saan ginamit umano ito bilang daan para makatakas si Senator De La Rosa.
Dagdag pa ni Direktor Matibag, kung tamaan niya ang impormasyon na iyon ay maituturing anya ito na seryosong tanong kung kaya't ito ang nais malaman ng NBI. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na nangunguna ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa napipisil na maging susunod na Pangulo sa bansa, batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Habang napipisil naman ang publiko sa pagka-vice-presidente, si Senator Erwin Tulfo. May mahataw na balita si Evan Alvarez. Namamayagpag pa rin si Vice President Sara Duterte sa survey ng pagkapangulo sa darating na halalan sa 2028. Ayon sa kinomisyong survey ng Stratbase sa Pulse Asia, lumalabas na sa isang hypothetical head-to-head presidential match-up, may lamang na 10 puntos si VP Duterte laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo sa national level. Nakakuha si VP Duterte ng 51% ng suporta. 41% naman ang nakuha ni Mayor Robredo habang 8% ang nananatiling undecided. Ayon kay Professor Victor Andres Manhit, founder ng Stratbase Group, ang malaking lamang ni VP Sara ay dahil sa malakas na suportang nakukuha nito mula sa Mindanao. Una nang itinanggi ni Robredo na tatakbo ito sa national elections habang maaga namang nagdeklara ng kandidatura si VP Sara. Para naman sa vice presidential race, nangunguna si Senator Erwin Tulfo sa national survey. Nakakuha siya ng 46% kumpara sa 38% na suporta para kay Senator Robin Hood Padilla. Sa isa pang posibleng match-up laban naman kay Senator Bongo, nakakuha si Tulfo ng 42% habang si Senator Go ay may 47%. Ayon sa survey, ang 5-point lead ni Go ay pangunahing dahil sa malakas niyang suporta mula sa Mindanao. Gayunpaman, nananatili pa ring lamang si Tulfo sa Balance Luzon kung saan mayroon siyang 52% kumpara sa 30% ni Go. Samantala, lumalabas din sa survey na kahit 2 taon pa bago ang eleksyon, mataas na agad ang interes ng mga Pilipino sa 2028 polls. Humigit kumulang 83% ng mga respondent ang nagsabing interesado sila sa nalalapit na halalan. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents sa buong bansa mula May 3 hanggang May 7, 2026. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Nasa Pilipinas ngayon si Vietnamese President Tu Lam para sa kanyang 2 araw na state visit sa layong palalimin pa ang bilateral cooperation ng Pilipinas at Vietnam. Alas 12:40 ng gabi. Kahapon, nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinasakyan ni President Tu Lam kasama ang kanyang asawa na si Madam Ngo Pong Lee. Sinalubong sila ni Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr. bilang kinatawan ng pamahalaan ng Pilipinas. Ngayong araw, nakatakdang i-welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Vietnamese President sa Malacanang para sa kanilang bilateral talks kung saan inaasahang pag-uusapan ang tungkol sa pagpapalakas ng ugnayan sa trade and investment, food security, defense, maritime cooperation, education, tourism at people-to-people exchanges. Hataw Balita Ngayon. Naging matagumpay ang isinagawang Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Coast Guard sa pakikipagtulungan ng United States Indo-Pacific Command sa may karagatan malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Isinagawa ang Bilateral Maritime Cooperative Activity mula May 26 hanggang May 30, 2026. Kabilang sa sinanay ang search and rescue, maritime law enforcement training, communication exercises at iba pa. Ayon sa AFP, nagpapakita ito ng lalo pang pagpapatibay ng commitment ng Pilipinas at Amerika sa defense cooperation, pagpapaigting ng maritime domain awareness, pati na ang paninindigan sa rules-based international order. Regional News.
Umabot na sa 11 ang kabuang bilang ng mga nasawi mula sa gumuhong itinatayong hotel sa Angeles City, Pampanga. Habang nalocate na rin ng rescuers ang katawan ng ika-12 biktima. May hataw na balita si Joan Nano. Isang linggo mula nang gumuho ang itinatayong hotel sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection Region 3 na umabot na sa 11 ang kabuuang bilang ng mga nasawi matapos na ma-recover kahapon ang karagdagang pang mga bangkay ng mga biktima mula sa Ground Zero. Batay sa report ng mga otoridad, 7:42 ng umaga kahapon nang mailabas mula sa guho ang labi ng ikapitong biktima na isang lalaki. Habang 2:51 naman ng hapon nang makuha ang katawan ng isa pang biktima. Sa gitna ng retrieval operation sa bangkay ng ika-8 biktima, natuklasan ng mga rescuer ang isa pang labi na na-extricate dakong 3:34 ng hapon. Bandang 4:27 PM naman nang mailabas ng mga rescuer ang bangkay ng ika-10 biktima. Agad namang itinurn over sa City Health Office ang mga na-recover na katawan para sa proper handling, documentation at identification. Samantala, bandang 10:33 PM na kagabi nang ma-extricate ang bangkay ng ika-11 biktima mula sa gumuhong gusali. Habang ilang sandali pa ay nalocate na rin ng rescuers ang katawan ng ika-12 biktima. Batay sa latest count ng mga otoridad, tinatayang nasa 47 tao ang naapektuhan ng gumuhong gusali. Sa bilang na ito, 27 ang nakaligtas, 11 ang kumpirmadong nasawi. Habang patuloy ang pag-rescue at retrieval sa ika-12 biktima. Ngayong Lunes muling ipagpapatuloy ang paghahanap sa mga biktima na hindi pa rin natatagpuan hanggang sa ngayon. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Sa kaugnay na balita, kinumpirma na ng Bureau of Fire Protection Central Luzon ang pagkasawi ng ika-12 biktima mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Batay sa update ng BFP, 4:12 AM kanina nang tuluyan ng ma-extricate o makuha mula sa nag-collapse na building ang labi ng ika-12 biktima. Ayon sa mga rescuer, naging pahirapan ang pagguha sa ika-12 bangkay dahil kinakailangan nila magsagawa ng extensive debris removal. Gayon din ang paggawa ng access para makuha at mailabas ang katawan. Nagsagawa naman ang mga personnel ng Angeles City Health Office ng disinfection procedures bilang proteksyon sa mga responders na nagtatrabaho sa Ground Zero. Hataw Balita ngayon. Malaki ang naitulong ng K9 working dogs ng Philippine Coast Guard sa pagkakatunton at recovery ng 4 na katawan mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga kahapon May 31. Ayon sa PCG, naisagawa ang recovery ng mga katawan matapos itong positibong matukoy ng 3 K9 dogs na sina Ukso, Travis at Samit na katulong sa isinasagawang search, rescue at retrieval operations. Bukod sa PCG K9 dogs, tuloy-tuloy ang pagtutulungan ng iba pang mga rescue group para mahanap ang katawan ng mga nawawala pang biktima mula sa Ground Zero. Hataw Balita ngayon. Nagmamabala ang Department of Social Welfare Development laban sa mga nagpapanggap na mga survivor ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Batay sa inisyal na ulat ng DSWD Field Office 3 sa Central Luzon, isang lalaki ang nadiskubring nagpanggap na nakaligtas sa trahedya. Naaresto na ng mga otoridad ang lalaki. Nakalaunan ay umamin. Nagawa-gawa lamang niya ang kwento para lamang makakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Nadiskubre ng otoridad na hindi totoong isa siyang survivor. Hindi rin residente sa lugar. At wala ring kaugnayan sa sinumang biktima sa construction site. Ayon sa DSWD, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad at pinag-aaralan ang mga posibleng kaso na maaaring isampa laban sa nasabing lalaki. Hataw Balita ngayon.
Alam mo, na-shock ako dito kasi na-report din sa atin ito last time, di ba? Oo, kasabay siya nung na-interview nung isa pa na survivor. Yan nga yung kumalat din yung ano niya eh. Nag-viral online yan last week. Dahil doon siya. Kasi nga, kaya Natuwa daw tayo di doon, umano. di ba? Natuwa tayo kasi. Siyempre, hindi matutuwa, Oo, may di ba maliligtas. po? Dalawa silang na-interview ng media nung last week na nakaligtas. Bukod dyan yung isa pa na problema naman yung pamasahe para makauwi ng Makati kung di ako nagkakamali. Yun yung isa na naiwan pa yung sweldo niya doon sa kanyang barracks at hindi niya nakuha. At ito kasama din siya sa nagpa-interview. Ito kaya sinasabi ko nag-viral to Ani online last week. Sinishare ng mga netizens kasi di umano ay bumili daw to ng beer. Kaya daw nakaligtas dahil daw sa pagbili niya ng beer, di umano hindi daw siya nakasama sa gumuho. Yung pala hindi naman pala totoo. Baka lasing tong lalaki na to nung pero hindi magandang biro yun. That's correct. At naalala ko yung isang psychologist na doktor na nag-guest dito sa UNTV. Yung mga pathological liar na talagang nag-iiba yung kanilang ugali sa pagsisinungaling. Imagine yung ganitong kwento. Ganitong kwento na pwede kang magpanggap as survivor pero hindi naman. Yung intention mo naman na makakuha, hindi mo inisip yung magiging reputation mo. May anak ka ba? May pamilya ka ba? Kapag nabulgar yan, yung reputation mo, kawawa sila. They will be affected. Tama, nagpa-interview pa sa TV. Kita Hindi ba niya naisip na makikita siya sa lahat na nakakakilala sa kanya? Pangalawa, yung galit ng taong bayan. Kasi ikaw nagpanggap, kahit alam ng tao na ikaw ay nangangailangan, hindi acceptable na gagawa-gawa ka ng kwento. Tama yun. Pangatlo, yung mga otoridad, hahantingin ka kasi may na-violate kang batas. Pero yung pagbawi ng pera, of course, hindi naman gagawin ng DSWD yun na bawiin kasi ang realidad, nangangailangan siya ng pera. Pero yung pamamaraan ng pagsasabi mo ay wala sa katotohanan. So, ibig sabihin, hahabulin ka na ng otoridad kasi you violated a law. Nag-violate ka ng batas. Ulitin ko po dito sa puntong ito, sana wag itong pamarisan ng iba. Tama po yun. Kaya maganda rin tong ginawa ng ng DSWD at PNP. Alerto sila nung unang tranche daw nakakuha. Nung pangalawang kuha. Nagatempa na. Oo, gusto pang humirit. Buti natunugan. Natunugan itong ating mga otoridad. Ayun, abisto. Hindi pala taga Angeles City to taga Angeles City. Pero bata pa siya pag titingnan mo. Hindi man nakafocus yung kanyang pero yung aura niya makikita mo. Bata pa. Kasi mukha naman kasi construction worker. Correct. Yung manghihingi ka ng ganyan, yung matipuno ka, pagkatapos minsan may mga tao na titingnan ka, ang laki-laki naman ang kaha mo. Ibig sabihin yung katawan mo at imagine nang hihingi ka. Pwede ka naman magtrabaho, mamili ka ng magpakyaw ka ng mga yung mga kangkong, tapos ibenta mo. Madali kang kumita. Ibig sabihin, mag-isip ka ng pamamaraan Maraming para kumita. paraan. Diba? Pero para kumita, huwag ka lang tamad at huwag ka lang manluloko. Pero magandang saludo tayo sa dedikasyon nitong ating otoridad. Lalo na itong mga rescuer natin. Siyempre, yung mga tutok na tutok. Makikita mo naman na talagang, kasi nasa advanced decomposition yung isang linggo na Kumbaga, napakahirap yung hirap pala ng paghahanap dun sa guho, yung risk doon sa safety ng mga rescuer, tapos yung amoy pa. That's correct. Pero hindi sila tumigil, talagang hanggang gabi, madaling araw, 24/7 yung kanilang mga paggawa. Kaya saludo po tayo sa ating mga rescuer, pati doon sa kanilang mga canine dogs na malaki yung tulong, kaya na-relocate yung mga biktima. And after ng pag-rescue nila, siguro kailangan nilang immediate check-up din sa kanilang mga katawan. And doon naman sa liar, pathological liar, siguro sa aspeto ng, sa punto ng, kung tatanungin mo sa punto yan ng mga psychiatrist, baka pwedeng pagtuunan ng pansin na ma-check up siya kasi hindi normal sa isang tao na every time
nagsisinungaling. Baka may mga health professionals na pwedeng tumingin kung bakit itong taong ito ay ganito. So, Pero kulungan bagsak niya. Of course, kasi may na-violate siyang batas. Ayan. Maliban doon sa reputation, kawawa yung pamilya, pagkatapos yung galit din ng taong bayan, may kakaharapin siyang paglabag sa batas. Ayan, tama po yan. Kaya nga sabi, huwag papamarisan. Samantala, kaugnay pa rin po ng balita sa Angeles City, mahigpit na binabantayan ng Angeles City Health Office ang kalusugan ng mga responders, volunteers at mga residente sa may ground zero ng gumuhong itinatayong hotel sa Angeles City, Pampanga. Lain nito na maiwasan ng anumang masamang epekto sa kalusugan ng sitwasyon sa ground zero. Sinasabing may mga residente na sa lugar ang dumadaing sa masangsang na amoy na hinihinalang galing sa gumuhong gusali. Patuloy naman ang pagpapatupad ng public health measures, sanitation activities, misting at fogging operations sa lugar. Payo ng mga health authorities agad na makipag-ugnayan sa kanila sakaling mangailangan ng medical na atensyon. Hataw Balita ngayon. Patay ang isang pasahero habang sugatan ang iba pang pasahero matapos ang nangyaring banggaan ng dalawang bus at isang SUV sa may Marcos Highway sa barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet noong Sabado ng gabi. May hataw na balita si Grace Doctolero. Kinumpirma ng bus company na Victory Liner na pumanaw ang isa sa mga pasahero na una nang napaulat na malubhang nasugatan sa nangyaring aksidente pasado alas 8 noong Sabado ng gabi, May 30 sa may barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet. Batay sa paunang ulat ng pulisya, hinihinalang nawalan umano ng preno ang bus dahilan para bumangga ito sa isa pang bus at isa pang SUV. Sinasabing bumangga ang nagkaaberyang bus na pababa na ng Maynila sa isa pang bus na paakyat naman ng Baguio at nadamay ang isa pang sasakyan. Sa mga larawan ay binahagi ng Tuba LGU Public Information Office, makikita na tumagilid sa kalsada ang bus. Nangyari ang aksidente sa may kurbadang bahagi ng kalsada. Ayon sa isa sa mga nakasaksi sa aksidente, nagulat na lamang sila sa sunod-sunod na pagdating ng mga ambulansya sa lugar ng aksidente. Nung mga oras na mga past 9, sunod-sunod na yung mga ambulansyang bumababa. So akala namin sa taas mismo, kaya hindi na kami lumabas. Pero nung lumabas kami dyan sa may gasolinahan, nakita na namin yung mga maraming ambulansya na nakaparada tsaka mga BFP yun. Kwento pa ng residente, pagdating nila sa pinangyarihan ay nakita nila ang mga nasugatan na pasahero at ang isa sa mga bus na nakatumba sa gilid ng kalsada. So nung pinuntahan namin, maraming mga injured na mga pasahero. Tapos yung bus, nung lumapit na kami, nakita namin na nakabaliktad na siya. Yung Victory Liner na ordinary. Tapos yung isang kinabangga niya is yung aircon na bus. Agad namang rumisponde ang mga rescuer, Bureau of Fire Protection, mga medical team at iba pang emergency responders upang mailigtas at maipagamot ang sugatang biktima. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang sanhi ng aksidente. Sa isang opisyal na pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang Victory Liner sa kaanak ng nasawing pasahero. Gayon din ang pakikisimpatya sa mga nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng bus company na magsasagawa rin sila ng internal investigation, gayon din ang pakikipagtulungan sa mga otoridad. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Weather News. Bahagyang bumagal ang galaw ng Bagyong Domeng. Gayunman, napanatili nito ang taglay na lakas habang kumikilos sa ilagang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, inaasang lalabas na ang Bagyong Domeng ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o mamayang hapon. At para ihatid sa atin ang update kaugnay sa Bagyong Domeng, narito si Alzar Aurelio, weather specialist ng Pag-asa. Alzar, magandang umaga.
Magandang umaga, narito ating Tropical Cyclone Update kay Bagyong Doming. Si Bagyong Doming ay patuloy na lumalayo sa ating bansa, pero nanatili pa rin nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa lukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 655 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. At itong bagyong ito ay wala pa ring direktang epekto sa ating bansa. Pero patuloy pa niyang inahatak ang habagat o southwest monsoon. Ay nakikita itong southwest monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa. Sa Central Luzon, Southern Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya sa araw nito, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dulot ng southwest monsoon o habagat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Sa ating forecast track ng Bagyong Doming, kapag napanatili ang kanyang pagkilos o galaw na generally northwards sa bilis na 15 km per hour, inaasahan po natin na maaaring mayang hapon ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Doming. At patuloy itong lalayo sa ating bansa patungo sa Japan. Pero itong southwest monsoon ay patuloy o inaasahang magtatagal ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Kaya ngayong araw dahil sa southwest monsoon, inaasahan ang tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Palawan at sa Occidental Mindoro. Bukas, araw ng Martes, meron pa rin tayong nakikitang tamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro at sa Bataan. Pagdating naman ng Miyerkules, June 3, sa southwest monsoon, makakaranas ng tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Zambales at Bataan. Kaya paalala po namin sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-ulan ito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Ngayong araw, may inaasahan tayong malalakas na hangin dulot ng habagat at yung indirect effect ng bagyo. Ngayong araw ay ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na hangin ay sa Batanes, Buyan Islands, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island at Negros Occidental. Bukas, araw ng Martes, June 2, inaasahan pa rin tayo ng malalakas na hangin sa Batanes, Babuyan Island, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camsur. Araw ng Miyerkules, June 3, inaasahan pa rin ang malalakas na hangin sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, buong Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Cam Norte at Cam Sur. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Aldzar Aurelio. Maraming salamat, Aldzar. At para sa iba pang mga impormasyon at development sa Bagyong Doming, manatili po nakaantabay sa social media pages ng Pag-asa. Nakakapagtala na ng unang panalo sa elimination round ng UNTV Cup Season 12 ang GSIS Furies. Samantala, nabahira na ng pagkatalo ang record ng AFP Cavaliers matapos pabagsakin ng Office of the President Bagong Pilipinas. Si JP Nunez sumahataw. Isang maaksyong bakbakan muli sa hardcourt ang nasaksihan sa pagpapatuloy ng eliminations round ng UNTV Cup Season 12 sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo.
Sa first game ng umaatikabong triple header match, unang nagtuos ang Judiciary Magis at GSIS Furies. Isang dominating performance ang ipinamalas ng Judiciary Magis upang tuluyang sarahan ang tsansa ng GSIS Furies na umabante pa sa next round ng season. Sa first quarter pa lang ng kanilang pagtutuos, maagang umabante ang Judiciary Magis mula sa kanilang mga outside shooting. Bit-bit nila ang advantage hanggang sa kanilang tuluyang hatulan ang GSIS Furies sa final score na 87-66. Siguro yung effort. Talaga yung number one doon yung effort nila na even though na nagkukos sila ng turnover sa game, pero when it comes sa defense, pagdating ng second half namin, talagang hinahabol nila yung bola. Samantala, sa second game, ginuhitan na ng PhilHealth Health Insurers ang kanilang win column matapos pabagsakin ang PNP responders sa isang dikit na laban. Binigyan ng PhilHealth Health Insurers ng isang close encounter ang PNP responders sa first half ng laban, kung saan natapos ang score na all 18 sa first quarter, habang single-digit advantage naman ang inilamang ng PhilHealth Health Insurers sa pagtatapos ng second quarter. Sa pagputok ng buzzer, lamang ng 9 na puntos ang PhilHealth Health Insurers sa final score na 74-65. Nakita natin yung Team PhilHealth talaga na dyan puso, di tayo pwedeng bumigay. Yan ang Team PhilHealth talaga hanggang huli, pupukpok. At sa third game ng triple header match, binahiran na ng Office of the President Bagong Pilipinas ang undefeated record ng AFP Cavaliers. Dikit ang naging bakbakan ng dalawang koponan hanggang sa last seconds ng fourth quarter. With 14.7 seconds remaining sa fourth quarter, isang 3-point attempt ang gustong gawin ng AFP Cavaliers. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang plano, isang steal ang nagawa ng shooting guard ng OP Bagong Pilipinas na si Enteng Dalaten. Binitbit niya ang bola patungo sa ring, sabay pa sa patalikod sa kanilang point guard na si Reggie Cartel for the layup. Nakakuha pang muli ng 2 points ang AFP Cavaliers, subalit pagbalik ng possession sa OP Bagong Pilipinas ay naubusan na sila ng oras. Final score 83-80 in favor of OP Bagong Pilipinas. We took the defense. It took us endurance and toughness to get this win. Napakahirap kalaban ng AFP. Papalapit na ng papalapit ang magiging resulta kung sinong mga koponan ang aabante mula sa eliminations round ng UNTV Cup Season 12. Abangan ang mga susunod pang bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 19, versikulo 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. At yan po mga mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang inyong kasama, si Bernard Dalis. Kala ko Sherwin Kulubong. Sherwin Kulubong, yan kasama natin. Of course, Bernard Dalis. Thank you. O mayroon pa, Joanna, no, ating thank you. Sarah. And of course, kay JC kasama sa inyong lahat dyan. Melinda. Thank you also sa mga kasama natin sa IT and of course, Joy. And thank you kay Ian. Wala nang oras talaga. Thank you very much. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Lantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.